Amen. Good morning po mga kapatid. Isang super blessed na umaga po sa ating lahat. Welcome po again sa ating bahay-sambahan. Welcome po sa ating mga bisita. We hope na bumalik po kayo next Sunday. Yan. So, ngayong Sunday, wala po ang ating pastor dahil alam niyo naman po ang nangyari. Umuwi na si Daddy. Umuwi na si Daddy sa ating bahay sa langit. So, once again, good morning sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang gising ng bawat isa? Okay po ba? Amen. Ngitian nyo nga po yung katabi nyo. Tapos batiin nyo ng isang matamis na good morning. Good morning, kapatid. So, sige po, mag-start na po tayo. Bago po yan, welcome. And just to give you some few reminders, lagi po nating pinapaalala sa ating lahat na una sa lahat, please silence your phone. Kung may hinihintay man po tayong mahalagang tawag, pwede po dito muna tayo sa likod. At kung dumating na po yung tawag, tsaka po natin sagutin. Let us silence our phones to avoid distractions. And lagi natin sinasabi, please take down notes. Ilabas na po natin ang ating pen at notebook dahil magsusulat po tayo. Ilista po natin yung mga verses na nakikita natin, na nababanggit natin dahil ito po'y pakinabang para sa atin. And don't forget to watch our online service every Sunday and every Wednesday, 6 p.m. pag Wednesday and 8 a.m. kapag Sunday. So again, good morning. Welcome to OCWMMI Pampanga and welcome din sa ating mga online viewers. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. So bago po tayo mag-start, alam naman po natin, let's declare muna ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am makayos. Say it every day. Alam naman natin yan. Hindi ka lang basta blessed, ikaw ay super blessed. Hindi ka lang basta masaya, you are happier than happy. Amen? Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay Principles of Prayer. Paano ba manalangin? Bakit nananalangin? Ano ang panalangin? So, simulan na natin. One of the greatest blessings na na-enjoy natin bilang mga Kristiyano is ang ating privilege na manalangin. Our privilege of prayer. By means, we can approach God para malapitan natin ang tatay niya. Parte tatay natin. Parte na ng buhay natin ang prayer o pananalangin. Prayer is essential. Lalo na sa ating mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero ano nga ba ang prayer? So what is a prayer? It is simply a conversation with God. Nakikipag-usap ka lang. So dapat hindi mahirap mag-pray. Bakit? Kasi nakikipag-usap ka lang sa Diyos. Wala namang masyadong maraming technicalities na kailangan kapag nagdasal ka. Lagi mo lang tatandaan, nakikipag-usap ka lang sa ating Diyos. Amen? Amen. So kapag inassign na mag-pray, huwag mahihiya, huwag matatakot. Kasi anong gagawin natin? Kakausapin lang natin ang ating Diyos. Amen? Amen. It is simply a communication with God. Ang pananalangin ay ang ating pakikipag-usap sa ating Ama na nasa langit. Prayer is giving our attention to God in a two-way. Tandaan niyo po yan, two-way spiritual relationship where we talk to God and God talks to us. We listen to Him. Prayer is like a child's conversation with their father. Natural lang sa isang anak na makipag-usap sa kanyang ama. Tama po ba? Amen. So natural lang dapat na nagpe-pray tayo lagi. Amen? Amen. Natural lang din sa isang anak na humingi ng mga pangangailangan niya sa kanyang ama. Di ba? Natural lang din sa isang anak na humingi ng payo, humingi ng gabay sa kanyang ama. Kaya naman bilang anak ng Diyos,
natural lang din na tumawag tayo sa ating Ama sa pamamagitan ng prayer o pananalangin. Nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, we became children of God. At nagkaroon tayo ng privilege o karapatan na makipag-usap sa Kanya one-on-one. Privilege na makapagsabi sa Kanya ng kahit na ano sa pamamagitan ng pananalangin. Gaya nga nung napag-aralan natin, our God is a personal God. Tatandaan po natin yan. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagpa-pray, kung bakit natin siya kinakausap after a long tiring day, kung bakit tayo nakakapagsumbong sa Kanya, kung bakit tayo naglalabas ng hinanakit natin sa buhay, bakit tayo dumadaing, bakit tayo humihingi, bakit tayo humihiling, at kung bakit tayo nagpapasalamat. At itong personal relationship natin sa Diyos, ang the best na relationship na pwede nating makamtam. Bakit? Tanungin niyo pa ako kung bakit. Kasi this relationship will last forever. Amen po ba? Amen. Dahil kay Kristo, may forever. Matapos man ang buhay natin dito sa lupa, kasama natin siya pag uwi natin sa langit. Amen? Amen. Yan. Sunod na tanong naman is, why do we pray? Sumagi na ba sa isip niyo yun? Bakit pa kailangan mag-pray? Alam naman ni Lord yung mga gusto ko. Alam naman ni Lord yung mga gusto mo. Alam naman ni Lord yung mga pangangailangan natin. So bakit pa mag-pray? Well, totoo naman. Sabi nga sa Psalms chapter 139 verse 4, you know everything I'm going to say before I start the first sentence. Diba? Sabi nga, alam na niya kung ano yung gusto nating sabihin bago pa man natin ibuka yung bibig natin. Bago mo pa sabihin, alam na ng Diyos. So bakit mo pa ipagpa-pray? Kasi mas maganda pa rin kung sa atin mismo magmumula. At para masabi natin mismo sa Kanya yung mga bagay na gusto natin. Baka kasi kaya hindi binibigay, hindi mo naman hinihingi. Ulitin ko, baka kaya hindi binibigay kasi hindi mo naman pala hinihingi, di ba? This is why we pray, para masabi natin sa Diyos kung ano yung gusto natin. Kasi kung sasabihin mong alam naman ng Diyos yung pangangailangan mo, oo kapatid, tama. Totoo namang alam ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Siguradong ibibigay ito sa Diyos. Baka lang sa tingin mo, hindi ito binibigay ng Diyos kasi gusto mo lang pala. Hindi mo naman pala kailangan. Kaya nga po, gaya ng lagi nating sinasabi, be specific. Yan. Kapag nag-pray, dapat be specific. Yes, alam niya yung need. Alam niya yung need mo. Pero ikaw, alam mo ba kung ano yung need mo? Diba? Kasi, pag nag-pray tayo, dapat sabihin natin, be specific. Kasi, mamaya, nag-pray ka, Lord, alam mo naman lahat ng pangangailangan ko, ibigay niyo po yung pangangailangan ko. Tapos, binigyan ka ni Lord ng pagkain, di ba? Binigyan ka ni Lord ng pangkain. Tapos, magreklamo ka, ano ba yan, Lord? Di mo naman binigay yung pinagpe-pray ko. At tapos, baka mamaya sabihin sa'yo ni Lord, ay sorry nak ha, sabi mo need, dapat pala hindi mo na kita binigyan ng pagkain. Inuna ko muna sana yung cellphone mo. Inuna ko pala dapat yung laptop mo. Di ba? Anong pray natin? Be specific. Sabihin natin, Lord, kailangan ko po ng bagong laptop eh. Diba? Ganon. Kasi kung sasabihin mong, Lord, alam niyo po yung pangangailangan ko, ibigay niyo po. Yes, ibibigay ni Lord yan. Gigisingin ka niyan sa umaga. Diba? Bibigyan ka niya ng pagkain. Diba? Bibigyan ka niya ng malakas na pangangatawan. Ibibigay niya sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Okay? Sabihin mo na rin naman kung ano ang gusto mo. Be specific. Kapag nag-pray ka, sabihin mo. Philippians chapter 4 verse 6 says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. And look at this. Sabayan niyo po ako. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Look at that. The Bible tells us that when we pray, we need to be specific. Tell God what you need. Yan. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang gusto mo. Huwag kang mahihiya, kapatid. Bakit? Tatay mo yung hinihingan mo. Kaya lumapit ka with confidence. Amen?
Amen. Alam niyo, one of the reasons kung bakit feeling natin hindi binibigay ni Lord yung mga prayers natin, kasi hindi tayo specific humingi. Example, naibigay ko na itong example na ito nung nakaraan eh. Pinagpa-pray mo na magkasasakyan. Ngayon, binigyan ka ni Lord ng bike. Sasakyan ba yon? Diba? Sasakyan naman, diba? Gusto mo pala motor. Be specific. Yan, sumisikat ka tuloy, pawis na pawis ka tuloy, di ba? Have the confidence na lumapit sa Diyos. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. 1 John chapter 5 verse 14 to 15 says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will," tandaan po natin yan, anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, ano daw? Whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. Again, have the confidence na lumapit sa Diyos. Tell God what you need. Huwag kang mahihiya kasi tatay mo naman yung nilalapitan mo. Lord, gusto ko ng sasakyan yung 4 wheels. Ayan, be specific. Yung malamig yung aircon, diba? Lord, gusto ko ng bahay yung may 2nd floor, diba? Lord, gusto ko makatapos sa pag-aaral lahat ng anak ko. Lord, magiging milyonaryo ako. Amen? Yan, be specific. Again, one of the greatest blessings enjoyed by Christians in life is the privilege of prayer, by which we can approach God. Yan. And prayer is important dahil through prayer, we Christians can find forgiveness for our sins. Yan. 1 John chapter 1 verse 9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us." Yan. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan. Lahat tayo makasalanan. Amen? Amen. At kahit tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkakasala ka pa rin. Amen? Wala na bang nagsabi na kapag Christian ka na, perfect ka na. Hindi ka na magkakasala. Diba? Sino dito ang nakakagawa pa rin ng kasalanan? Ayan. Lahat tayo, di ba? Alam niyo, napansin ko lang, ang tunay na anak ng Diyos, hindi nahihiyang aminin na siya ay makasalanan. Di ba? Gaya nito, ulit, taas ang kamay ng mga nakakagawa pa rin ng kasalanan. O, di ba? Taas kamay ka. Bakit? Hindi dahil proud ka na nagkakasala ka, kundi proud ka na tinubos ka na ni Kristo at ginagawa mo yung best mo para iwasan ng magkasala ulit. Amen? Amen. And that is one of the reasons, sige pa, palakpakan po natin ang Diyos. And that is one of the reasons why we pray, para humingi ng kapatawaran. And if we confess our sins, look at the promise. He is faithful and just na papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya naman, huwag mahihiyang lumapit sa Diyos kapag ikaw ay nagkakasala. Sa halip, lalo pang lumapit sa Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Bakit? Kasi kung hindi kay Lord, kanino ka palalapit? Amen? Diba? Another reason kung bakit tayo nagpa-pray is to replace our worries and anxieties with peace. Ayan. Peace o kapayapaan. Noong nakaraan, napag-aralan na natin na sa Diyos lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kapahingahan. Pero ang good news, kapatid, hindi mo kailangang hintayin ng Sunday. Hindi mo na kailangang umattend ng midweek para makatagpo ng kapayapaan ng isip. All you need to do is pray. Kasi kung sa church ka lang nakakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan, baka nililimit mo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kasama mo ang Diyos hindi lang pag nasa church ka. Kasama mo ang Diyos kapag nasa bahay ka. Kasama mo ang Diyos kapag nasa trabaho ka. Kasama mo ang Diyos kapag nasa eskwelahan ka. Kasama mo ang Diyos kahit na nasaan ka man. Kaya in everything, in every place, kasama mo ang Diyos, pwede kang mag-pray. Pwede kang kumuha ng kapayapaan ng isip. Amen? Amen. All you have to do is, of course, pray. Yan. Philippians 4:6-7 says, "Do not worry about anything. Instead, pray about everything.
tell God what you need, di ba? And thank Him for all He has done. Verse 7, sabi, that you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Sa ibang version po, do not be anxious, ang sabi niya. Well, ang number one na pangontra ng worry or anxiety ay prayer. Dahil kung mag-worry ka man at ipag-pray mo na ito, then we can have the confidence na magiging okay na ang lahat. Hindi na sa iyo to. Bakit? Once na ipag-pray mo, ibinigay mo na sa Diyos ang laban. Amen? Kaya't ano pa man ito, sigurado, panalo ka na. Amen? Amen. One of the reasons kung bakit hindi tayo maka-forward masyado kasi lagi tayong nagwo-worry sa bagay-bagay. Diba? Kadalasan to sa atin, sakit natin ito. Sakit natin tong mga tao. Sabay-sabay nating iniisip lahat. Ano ba yung babaonin ng mga bata? Ano ba yung ulam mamaya? Diba? Ano ba ulam bukas? Saan ako kukuha ng ganito? Ano bang gagawin ko para dito? To the point na kahit wala na tayong magagawa, pinoproblema pa rin natin. Diba? Sample, may bagyo na naman, maulan na naman. Mga kapatid, hindi mo mapapatigil ang ulan. Diba? Hindi mo naman mababago ang dadaanan ng bagyo. Huwag mo nang idagdag sa mga pinoproblema mo. Amen? Lagi kong sinasabi sa mga cute, kapag kayang gawa ng paraan, ilaban. Kapag wala ka nang magagawa, bitawan. Yan. Bitawan, not in a sense na sukuan mo na. Diba? Kung hindi, bitawan mo na kasi ibibigay mo na ang laban sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hayaan mo na. Huwag mo nang idagdag sa alalahanin mo. Be at peace. Ang Diyos na ang bahala. Amen? Amen. Palagi nga nating naririnig, if you pray, do not worry. If you worry, do not pray. Kasi kapag nag-pray ka, tapos nag-worry ka pa ng worry, para namang wala kang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na pinagpaobayaan mo ng ano pa mang pinagpe-pray mo. Di ba? So pray and experience peace na nagmumula sa Diyos. Peace that far exceeds our expectation. Peace in our hearts and mind dahil kasama natin ang Panginoon sa ating laban. Amen? Amen. If you really understand this, kapag nag-pray ka, hindi mo naiisipin, hindi mo naaalalahanin. Bakit? Kasi ang Diyos na ang bahala. Isa pang dahilan kung bakit tayo nagpe-pray is for us to have the strength to carry on, to move forward in living our everyday lives. Diba? Dahil hindi porket Christian ka na, madali na ang buhay para sa iyo. Wala namang nagsabi na kapag naging Christian ka, easy-easy na lang, wala nang problema. Puro hallelujah, praise the Lord na lang, puro blessings na lang. Wala. Walang nagsabi ng ganon. Kapag naging Christian ka, we are even guaranteed na magkakaroon tayo ng problema. That in this life, there will be troubles. There will be persecutions. But we have the confidence na lumakad sa ating pamumuhay dahil hindi na tayo nag-iisa. Dahil kasama natin si Kristo who has overcome the world. We have Jesus who is greater than anyone, than anything in this world. And because we have Jesus. Yan. Because we have Jesus. Kaya tayo nakapamuhay ng payapa, ng easy lang, kahit na may problema. Because we have Jesus. Mga kapatid, napakalaking bagay po nun kung ating isa sa puso. We have Jesus. Ano naman kung we have Jesus, diba? Jesus has overcome the world. Tapos na ang laban. Kung nasa atin siya, panalo na rin tayo. Amen? Amen. We pray for, Philippians chapter 4 verse 13 says, isang familiar na verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan. Kaya natin gawin lahat. Bakit? Kasama natin si Jesus. Amen? Amen. We pray for forgiveness. We pray for peace. We pray for strength at marami pang iba para humingi ng kailangan natin.
para humingi ng payo at gabay, karunungan, at higit sa lahat, magpasalamat. Kasi alam niyo mga kapatid, ito yung nakakalungkot na isipin. Ito yung kulang sa marami. Tingin nila sa Diyos, genie. Isang genie. Tatawag lang para humiling. Pagkatapos, wala na. Pero mga kapatid, that should not be the case. Tandaan niyo po. We should still be praying to God kahit wala tayong special na hinihingi. Diba? We should also be praying to God para naman magpasalamat. Amen? Siya ay Panginoon, hindi Panginoon. Amen? Amen. Hindi siya nandyan lang kapag may kailangan ka. Nandyan siya palagi. Palagi natin siyang kasama, kaya naman, palagi din natin siyang pasalamatan. Kaya naman Paul reminds us in 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. Yan. Never stop praying. Maikli, pero napakagandang paalala. Never stop praying. Sabihin nga sa katabi, never stop praying. Yan. Sa kabila naman po, never stop praying. Yan. Huwag titigil. Huwag magsasawang manalangin. Hindi lang para humingi, kundi para din magpasalamat. Yan. So, nasagot na natin, what is a prayer? It is simply a conversation with God. Why do we pray? Sagutin naman natin ngayon ang how do we pray. Yan. Paano ba tayo dapat manalangin? Sagutin natin ito gamit ang next 7 characteristics of an acceptable prayer. Yan. Ano po yung number 1? Una, it must be offered in faith. Matthew chapter 21 verse 22 says, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Yan. Faith is the number 1 ingredient of an acceptable prayer. Because anything you offer to God is worthless kung wala itong kasama ang faith o pananampalataya. Ibibigay sa iyo anuman ang hingin mo kung meron kang faith. Ibibigay sa iyo, bakit? Kasi kung wala kang faith, hindi mo mapiplease si God. Hebrews chapter 11 verse 6 says, ito pa yung sabi, but without faith, it is what? It is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Yan. So, no matter what happened, if you pray, have the faith to claim that it will happen. And keep the faith. At lalo't higit sa lahat, hanapin mo palagi ang presensya niya. Because our God rewards those who diligently seek Him. Tandaan niyo po yan, sabi sa verse, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ayan. Kapag nag-pray, kapag nag-pray, do not doubt and have faith. Ayan. James chapter 1, verse 6 to 7 says, when you ask for something, don't have any doubts. Huwag daw magda-doubt. A person who has doubts is like a wave that is blown by the wind and tossed by the sea. Verse 7, sabayan niyo nga po ako, a person who has doubts shouldn't expect to receive anything from the Lord. Yan. Huwag na huwag mong pagdududahan ang kakayanan ng ating Diyos. Kasi para namang minamaliit mo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Diba? Just in case lang naman na nakakalimutan mo, paalala ko lang, makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Amen. Kaya huwag na huwag mong pagdududahan ang kakayanan na kaya niyang ibigay ang mga pinagpe-pray mo. Because a person who doubts should not expect to receive anything from the Lord. Amen? Amen. Pray and have faith. Yan. Number 2. Yan. Next po, number 2. Characteristics of acceptable prayer. It must be offered in the spirit of humility. Yan. Nung sinabi natin kanina na tell God what you need, hindi naman natin sinabing utusan mo ang Diyos. We mean to say na sabihin mo sa Diyos yung mga pangangailangan mo na puno ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Again, tatay mo yung hinihingan mo, kaya huwag kang mahihiya. Pero dahil tatay mo ang kausap mo, dapat
humingi ka pa rin ng may paggalang. Amen? Amen. Jesus reminded us in the parable of the Pharisee and the tax collector. Sa Luke chapter 18 verses 9 to 14. Yan. Verse 9, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. Jesus told this parable. Verse 10, sabihin nyo nga po ako, 2 men went up to the temple to pray. May dalawa daw na nagpray. One, a Pharisee, and the other, a tax collector. Next, sa verse 11 po, tingnan natin. Verse 11, the Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Hinto lang tayo. Ganito yung prayer niya. Lord, thank you kasi hindi ako katulad ng iba dyan. Mga magnanakaw, mga gumagawa ng masama, o kagaya nito ng tax collector. Diba? Ang yabang, masyadong nagmamalaki. I fast twice a week and give a tenth of I get. Diba? Nagpa-fasting ako lagi. Tapos nagbabalik ako lagi. Thank you, Lord. Diba? Napaka-hambog ng prayer. Thank you, Lord, kasi ang bait-bait ko. Parang ganon. O, next. Verse 13. But the tax collector stood at the distance. He wouldn't not even look up to heaven, but he beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Yan. Tignan niyo yung contrast ng prayer ng tax collector nung makasalanan. Hindi siya makatingin sa langit. Tapos, punong-puno siya ng pagsisisi. God, have mercy on me, isang makasalanan. Yan. Well, in this parable, Jesus just reminded us to always be humble. Huwag tayong magmamalaki. Huwag tayong maging kagaya ng Pariseyo. Huwag tayong magmagara. Huwag magmamalaki kasi in the first place, wala tayo kung wala ang Diyos. Amen? Apart from God, we can do nothing. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, ibigay mo na sa akin to kasi mabait ako. Lord, ito yung prayer ko. Ibigay mo na kasi nagsaserve naman ako sa ministry. But our prayer is a petition. It is a plea. Diba? Hindi ito demand, hindi ito utos. Humihiling tayo. Yes, tatay mo ang kausap mo, tandaan mo yan. Pero umayos ka kasi tatay mo yan. Baka halip na mapagbigyan, mapalo ka pa niyan. Amen? Amen. So always approach God's throne with humbleness. Dahil gaya ng nasabi sa verse, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yan. If you want your prayer to be acceptable to God, approach God's throne in humility. Yan. Huwag magmagara. Be humble. Kapag hindi mo na kaya, sabihin mo sa Kanya. 'Di ba? Kung hindi mo na alam ang gagawin, sabihin mo na sa Kanya. Kapag nahihirapan ka na, sabihin mo sa Kanya. Kung hindi ka na okay, sabihin mo sa Kanya. Kapag nabibigitan ka na, ibigay mo sa Kanya. Kapag naiiyak ka na, iiyak mo sa Kanya. 'Di ba? Huwag na huwag kang mahihiyang lumapit sa Diyos. Huwag na huwag kang mahihiyang umiyak sa Diyos. Dahil ito ang pangako ng Diyos sa Psalms chapter 34 verse 18. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Lumapit ka lang sa Diyos, ibigay mo lahat sa Kanya at siya na ang bahala sa iyo. Amen? Amen. Yeah. So next, number 3. It must be offered in harmony with God's will. Yan. Sabihin nga natin, in harmony with God's will. Yan. Siyempre naman, kung gusto mo maging acceptable ang prayer mo, dapat align ito sa will ng Diyos. Amen? Amen. So 1 John chapter 5 verse 14 says, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Nadidinig niya tayo. Tandaan niyo po ito,
hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin mo kung hindi naman naaayon sa will niya ang hinihiling mo. Halimbawa, Lord, rinding-rinding na talaga ako sa kapitbahay ko. Yan, puro na lang chismis ang alam. Palagi ko pang naririnig na nagmumura. Lord, hayaan nyo nga mapaos kahit one day lang para matahimik naman ang buhay ko. Sa tingin nyo, didinggin ba yun ni Lord? Hindi. So paano dapat? Lord, rinding-rinding na talaga ako sa kapitbahay ko eh. Tulungan mo nga ako madala to sa church. Para makapaninig ng salita mo, para ikaw na yung i-chismis niya araw-araw. Amen? Amen. So ganun dapat. Sige po, palakpakan pa natin ang Diyos. Amen. Kapag nag-pray tayo, i-align natin sa gusto ng Diyos. Let us look at the example sa prayer ni Jesus sa Luke chapter 22, verse 22. Yan. Saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Yan. Ano ba yung sitwasyon ni Jesus dito? Ano ba yung pinagpe-pray niya? Diba? Kung babasahin po natin ang konteksto nito, yung pagkakapako niya sa krus. Ito yung pinagpe-pray niya. Sabi niya, Father, kung will mo, wag na akong mapako, wag na akong mamatay para sa kanila. Pero yung will mo, hindi ang will ko, hindi ang sa akin. So nakita nyo, life and death na ang situation, pero will pa rin ng Ama. Will pa rin ng Ama ang gustong masunod ni Jesus. Samantalang tayo, malaking sahod lang, hindi na inisip yung will ni Lord. Malaking kita lang pag-araw ng linggo, hindi na inisip yung will ni Lord. Diba? Resulta lang ng board exam, hindi na inisip yung will ni Lord. Trabahong gusto lang, hindi na inisip yung will ni Lord. School lang napapasukan, hindi na inisip yung will ni Lord. Diba? Kurso lang na gusto, hindi na inisip yung will ni Lord. Diba? Boyfriend or girlfriend lang, hindi na inisip yung will ni Lord. Nagtampo na agad. Well, yes, mga kapatid, malaking bagay yung mga example na ibinigay ko kung tutuusin. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan, mas malaki ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Sige po, palakpakan pa natin ang Diyos. Yeah. Hindi ka nililimitahan ng Diyos sa gantong sahod lang. Hindi ka nililimitahan ng Diyos sa gantong araw lang ng negosyo. Diba? Sa gantong lisensya lang, sa ganitong trabaho lang, sa ganitong school lang, sa ganitong kurso lang. May malaking plano ang Diyos para sa iyo. Just seek His will and let His wonderful plan unfold right before your eyes. Diba? Tignan mo lang mabuti sa kabila ng mga gusto mo na hindi ibinigay sa iyo, sa mga bagay na will ni Lord at hindi sa iyo yung nasunod, di ba? Maganda pa rin naman yung nangyari sa iyo. Di ba? Sobra pa rin naman yung pagpapala sa iyo. Di ba? Masaya ka pa rin naman sa kalagayan mo. Well, mga kapatid, kung hindi ka man masaya ngayon dahil hindi nasunod ang gusto mo at ang Diyos ang nasunod, brothers and sisters, wait ka lang. I can assure you, sigurado ako, when the moment comes na ma-realize mo at makita mo ang reason at purpose kung bakit nagkaganon, sigurado ako, you will thank God dahil ang will niya ang nasunod at hindi sa iyo ang nasunod. Brothers and sisters, sigurado ako, marami dito makapagpatunay niyan. I remember this one quote saying na, if God gives you what you want, it is God's provision. When God doesn't give you what you want, it is God's protection. Yan. Baka kaya hindi binigay kasi mapapalayo ka sa Kanya kapag nakuha mo. Baka kaya hindi binigay kasi mapapahamak ka kapag nakuha mo. Kaya always seek God's will kapag nagpe-pray tayo. Kaya nga lagi nating sinasabi sa mga prayers natin, let your will be done po, Lord. Diba? Kaya naman sa umpisa pa lang, kapag nag-pray tayo, i-consider na natin ang will ni Lord. Sigurado namang anumang ipag-pray mo, mangyayari at magaganap para sa kanyang kapurihan if it is aligned with God's will. Amen? Amen. Madalas kaya hindi dinidinig yung mga panalangin natin kasi mali yung motivation natin.
mali yung reason. Tingnan po natin yung James chapter 4 verse 3. You ask and do not receive. Bakit? Because you ask wrongly to spend it on your passions, para sa sarili mo lang pala. Kaya hindi binibigay kasi baka yung hinihingi mo, gusto mo lang pala at hindi magugustuhan ng Diyos, di ba? Kapag ginawa mo yung mga bagay na gagawin mo, pag nakuha mo na, baka hindi naman maganda. Siyempre naman, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pang-inom mo, di ba? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pangsugal mo, di ba? Ang ibibigay niya sa iyo, pangkain mo, pangbaon mo, pagbigay mo, pabalik sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. So, ask with the right intention. Yan. So, number 4. Next. Ano pa dapat? It must be offered by those righteous before God. Yan. Isaiah chapter 59 verses 1 to 2 says, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi maikli ang kamay ng Diyos at nadidinig ka ng Diyos. Isa sa mga rason kung bakit hindi ka nadidinig ng Diyos sa mga prayer natin, dahil sa kasalanan. Yan. Our unconfessed sin is one of the greatest obstacle for God to hear our prayers. Bakit? Dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Yan. Maging malinaw mga kapatid, hindi galit sa iyo ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan na nasa atin. So anong dapat natin gawin? Confess, di ba? Gaya nga ng nabanggit natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Ano yon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us in our sins and cleanse us for all our unrighteousness. Yan. Let us confess our sins and He will forgive us. Yan, di ba? Now, if a prayer must be offered by a righteous person, ito ang tanong. Sino lang ba ang pwede mag-pray kung righteous person lang pa lang kailangan mag-pray? Si pastor na lang ba? Si brother na lang ba? Si sister na lang ba? Sagutin natin, sino ba ang mga righteous person? 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says, sabayan niyo nga po ako sa pagbasa. Yan. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, our holiness, and redemption. Yan. Christ is our righteousness. Tandaan natin yan. If we have Christ in our lives, we are righteous sa paningin ng Diyos. Bakit? Dahil hindi na ang kasalanan ang nakikita ng Diyos kapag tumingin siya sa atin, kundi si Kristo na ang nakikita niya. Yan. Kaya naman mga kapatid, we can have the confidence na lumapit sa Diyos. Bakit? Dahil kay Kristo, who is our righteousness in the eyes of God. Dahil nasa atin si Kristo, righteous na tayo sa paningin ng Diyos. Hindi na yung kasalanan natin yung nakikita. Ang nakikita na ay si Kristo na nasa puso natin. Kaya naman, pwede ka nang mag-pray. Pwede kang lumapit sa Diyos. Amen? Amen. Hindi mo nang kailangan ipadaanin pa sa kung kanino man. Pwede ka nang dumiretso. Amen? Amen. Sabihin nga sa katabi, pwede ka nang dumiretso. Sa katabi, sa kabila naman, pwede ka nang dumiretso. Yan. Pwede ka nang dumiretsong tumawag sa ating Diyos. Next, number 5. It must be offered in the spirit of thanksgiving. Yan. So, ano nga ulit yun? I-recap lang po natin. Characteristics of acceptable prayer. It must be number 1, offered in faith. Number 2, in the spirit of humility. Number 3, in harmony with. Number 4, by those righteous before God. Number 5, in the spirit of thanksgiving. 1 Thessalonians chapter 5, verses 17 to 18 says, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ayan. When we pray, dapat
mayroon tayong mapagpasalamat na attitude. Yan. Again, hindi lang tayo magpe-pray kapag may kailangan tayo. We also pray para magpasalamat sa mga bagay na mayroon tayo. Amen? Verse 18 tells us that in everything, give thanks. Ipagpasalamat natin lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay. Bakit? Kasi lahat ito, part ng plano ng Diyos para sa atin. It is the will of the Lord para sa atin. Ito ang madalas na kulang sa atin, ang magpasalamat. Appreciate everything that God has given us. Blessing comes in many forms. Tama po ba? Tama po ba? Blessing comes in many forms. Hindi lang po pera ang way ng pag-bless ni Lord. Amen? Amen. Sa umaga pa lang na nagising ka, malakas, walang sakit, napakalaking blessings na po nun. Amen? Amen. Sino dito gusto magkaroon ng 10 million? Pero bukas wala na. Diba? Bukas wala ka na. Diba? Appreciate every little things that God is giving us. Diba? Tingnan mo, 10 milyon, ayaw mo kasi wala ka na bukas. So, ibig sabihin, mas mahalaga ang buhay kaysa 10 milyon. Amen? Amen. So, kada umaga, paggising mo, magpasalamat ka na para bang meron kang 10 milyon. Amen? Amen. So, yan. Always be thankful. Diba? Tignan lang natin yung mga blessings. Diba? Appreciate every little things that God is giving us. Diba? Minsan kasi nagkakareklamo natin. Reklamo tayo ng reklamo. Bakit ba ganito? Bakit ganyan? Napuno na ng reklamo yung prayer natin. Nakalimutan na nating magpasalamat. Always be thankful. Give thanks in everything. Maganda man o hindi, give thanks. Bakit? Ito lagi ang tatandaan, everything is part of God's plan. Amen? Amen. So, number 6. Yan. It must be offered with, number 6, persistence. Yan. Jesus illustrated this aspect of prayer through 2 parables. Nagbigay po siya ng 2 parable. Una, the parable of a persistent friend. Sa Luke chapter 11 verses 5 to 10. Yan. The parable of the persistent friend, and he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight, yan, and say to him, friend, lend me 3 loaves. Yan. For a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. Yan. Sino ba sa inyo kung madaling araw na, di ba? 10 oras na ng gabi, kakatok sa kaibigan, tapos manghihingi ka ng tinapay. Di ba? Verse 7, and will answer from within and say, do not trouble me. Yan. The door is now shut and my children are with me in bed. I cannot rise and give you. Diba? Sabi daw ng kaibigan niya, anong oras na? Huwag mo na akong abalahin. Tulog na yung mga bata. Di na ako babangon para sa'yo. Next. Yan. Verse 9. Yan. Next pa. Yan. Verse 8. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Ito, verse 8. I say to you, di ba? Hindi siya tatayo dahil kaibigan ka niya. Tatayo siya kasi ang kulit-kulit mo, di ba? At ibibigay niya sa iyo kung ano yung gusto niyo. Gusto mo, kung gaano kadami ang gusto mo. Verse 9, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Verse 10, sabihin niyo nga po ako, for everyone who asks, pabalik po, for everyone who asks, receives, and he who seeks, finds, and to him who knocks, it will be opened. Yan. Hindi naman talaga siya magbibigay dapat, di ba? Pero dahil nakulitin siya, binigay niya lahat ng pwedeng ibigay. Mga kapatid, minsan ito yung kulang sa atin. Hindi tayo matyagang manalangin. Kapag tumagal lang ng konti ang prayers, susuko na, bibitaw na. Kapag hindi okay ang lahat, titigil na. Brothers and sisters,
ask and it will be given. Pero hindi dahil humingi ka, ibibigay ka agad sa'yo. Be patient. Be persistent. Seek and you shall find God's faithfulness. And most importantly, mga kapatid, knock and knock and knock and knock. Kumatok ng kumatok ng kumatok ng kumatok sa pintuan ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Ganon din yung nangyari sa Luke chapter 18 verses 1 to 8. Ito naman yung parable ng persistent widow. Yan. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Yan. Saying, there was in a certain city a judge who did not fear God and nor regard Him. Yan. May judge who does not fear God or does not even regard Him. Hindi niya kinikilala ang Diyos. Yan. Now, there was a widow, may widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversaries. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Yan, sabi ng judge, although hindi ko kinikilala ang Diyos, di ba? Pagbibigyan ko tong babae na to. Bakit? Kasi ang kulit-kulit, napapagod na ako kakalapin, di ba? Verse 6, then the Lord said, hear what the unjust judge said. Yan. And shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him? Though He bears long with him, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, He will really find faith on earth. Yan. Kung yung judge nga na walang takot sa Diyos, pinagbigyan yung balong babae dahil nakulitan. What more kung ikaw na anak ng Diyos? Diba? Again, kanino ko pa sinasabi, tatay mo yung hinihingan mo. Kaya mangulit ka hanggang ibigay sa iyo. Be persistent and God will eventually give you the desires of your heart. Amen? Amen. Pero again, tatandaan natin, yes, tatay mo yan, kaya kapag nangulit ka, huwag mo pa rin kakalimutan ang paggalang. Hindi ka makukulit na parang spoiled brat. Diba? Hindi ka magta-tantrum kapag hindi binigay yung gusto mo. You appeal to your Father with all humility and say your prayer over and over and over and over again. Ulitin mo lang at pasasaan ba? If what you are praying for is God's will for you, then sigurado, it will be given in God's perfect time. Oras niya, hindi oras mo. Amen? Amen. At panghuli, number 7, it must be offered in the name of Jesus. Yan. In Jesus' name. Amen? There is no other name here on earth in which we can ask God except in the name of Jesus. Yan. Si Jesus lang ang tanging daan kung tatawag tayo sa ating Ama. That is why we always end our prayer in the words, in Jesus' name. Diba? Pag narinig natin in Jesus' name, tapos na yung prayer natin. Diba? Hindi lang ito basta-basta natin binabanggit. Hindi lang ito palatandaan na tapos na ang prayer. Kung hindi, ito lang ang tanging paraan, the only way to approach God. John chapter 14 verse 6 says, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the only way. Amen? In Jesus' name. Amen? Sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ng kung sino man. Hindi mo na kailangan padaanin ang prayer mo sa kung sino man, pwede na tayong dumiretso sa pamamagitan ni Jesus. Jesus is our intercessor with God. Yeah. John 14 verse 13 says, and whenever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Whatever you ask in Jesus' name. Yung my name po na yan na tinutukoy, Jesus' name. So kung ano man ang hingin natin sa pangalan ni Jesus, ayan,
gagawin niya so that the Father may be glorified. Yan. Ano man ang hingin natin, ipagkakaloob. Yan. So now that we know kung ano ba ang mga characteristics ng acceptable prayer, alamin naman natin ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Di ba? Sabi nga kanina, it is a two-way conversation. Nagsasabi tayo sa Diyos at sumasagot din ang Diyos sa atin. So silipin po natin ng mabilis. God's answers to prayers. Yan. Next, number 1. Ang pinakagusto nating marinig. Yan. God's answers to prayers. Number 1, yes. Yan, di ba? Anong sagot ni Lord na gusto natin lagi marinig? Yes. Di ba? Siyempre, simulan natin sa pinakagusto natin palaging marinig. Yes. 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 Ang unang sagot ng Diyos sa ating prayers ay yes, di ba? Such will be the case the more we try to do His will in our lives. Yan. 1 John chapter 3 verse 22 says, and whatever you ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Yan. Kaya naman, huwag tayo manghihinawang maglingkod at sumunod sa Diyos. Dahil gaya ng palaga nating sinasabi, may pagpapala sa pagsunod. Ano yung sabi sa verse? Whatever we ask, we receive from Him because dahil ano daw? We keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Yes, ang sagot kasi, sumusunod ka. Diba? Pag sumunod ka sa utos ng tatay mo, nang hingi ka ng barya, bibigyan ka ba? Diba? Ganun din ang Diyos. Sumunod tayo sa kanyang mga utos. And yes, yes ang sagot. Amen? O pangalawa, mabilis lang po ito. Ano yung sunod na sagot ng Diyos? Una, yes. Pangalawa, yes, but wait. Yan. God may grant our request, but in the time and according to His purpose for our lives. Yan. Pwedeng yes naman talaga ang sagot sa ilang Diyos, pero hindi pa binibigay kasi hindi pa panahon. Baka kasi hindi pa hinog. Baka hindi ka pa handa. Baka kasi kapag binigyan ka ng 1,000,000, baka kasi kaya hindi ka pa binibigyan ng 1,000,000, kapag binigay sa iyo ngayon, hindi mo pa kayang i-manage. Baka maubos lang agad. Well, tandaan niyo po ito. Sayang ang pagpapala kung ang tatanggap ay hindi handa. Amen? Amen. Sayang lang kung hindi ka handa. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Yan. Tatandaan po natin yan. May oras para sa lahat ng bagay. Kaya naman kapag hindi pa, matutong maghintay. Ano yung lagi nating sinasabi? Bawal mainip sa pangako ng Diyos. Amen? So, we may think na God is saying no when in reality, He is really saying yes. But, wait. Yeah. Alam niyo ang reason kung bakit tingin natin marami tayong prayers na hindi sinasagot? Masyado tayong mainipin. Diba? May mga prayer tayo na at some point, gustong-gusto natin. Lagi natin pinipray. Lali nating hinihingi. Pero dahil nainip na tayo, itinigil na nating hingin. Diba? At ngayon, may pinagpe-pray ka ng bago. Ibinigay na sa iyo, hindi mo na-appreciate. Hindi mo na naipagpasalamat kasi may bago ka nang hinihiling. Pero at some point in time, gustong-gusto mo yung bagay na ibinibigay sa iyo. Diba? Nawawala na yung appreciation. Sobrang big deal ng mga prayer mo dati. Kaya lang tinamad ka na, sumuko ka na, hindi mo na pinag-pray. May bago ka nang hinihingi, may bago ka nang hinihiling. Diba? Binigay na pala sa iyo yung sobrang pinag-pray mo dati, hindi mo na appreciate. Bakit? May iba ka na kasing gusto. Diba? Pero kung tutuusin, balikan mo yung mga prayers mo. Kung ma-realize mo lang, maalala mo lang kung gaano mo hiniling yung mga bagay na meron ka ngayon, then matututo tayo magpasalamat and appreciate God's faithfulness in our lives. Amen?
Amen. Tingnan lang lagi natin yung blessings na dumadating sa atin. At some point in time, pinag-pray mo yan. Amen? Amen. Baka nakalimutan mo lang kasi may iba ka nang hinihingi. So, ano po ang lesson doon? Makalimutan mo man yung mga pinagpe-pray mo, hindi nakakalimutan ng Diyos. Amen? Amen. Ibibigay niya sa'yo. Minsan, kailangan mo lang maghintay. Amen? Amen. So number 3, pangatlong yes natin. Ano yung mga sagot ng Diyos sa ating prayers? Una, yes. Pangalawa, yes, but wait. Pangatlo, yes, but my way. Yan. Sometimes, God says yes, but the answer is in a different way. He answers differently than we expected, than we anticipated. Bakit? Kasi gusto natin kung ano yung gusto natin. Nakakalimutan natin tanungin kung ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin. Most of the time, hindi bibigay ng Diyos sa'yo sa paraang gusto mo. Remember, God's thoughts and methods are often much different than ours. Isaiah chapter 55 verses 8 to 9 says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways." Yeah. Iba ang isip ng Diyos sa isip mo. Kaya huwag mong limitahan ang kayang gawin sa iyo ng Diyos sa pag-expect ng resulta na pabor sa expectations mo. Halimbawa, if you ask God for strength and perseverance, hindi ka naman instantly malakas na kaagad, di ba? Hindi ka instantly matyaga kaagad, di ba? Anong gagawin? Maaring bigyan kanya ng problema, ng pagsubok para lumakas ka, para tumatag ka. Huwag nating diktahan ng Diyos kung paano niya sasagutin ang mga panalangin natin. Amen? Huwag nating diktahan ng Diyos. Kasi kung totoo deserve mong makuha ang mga prayers mo. Deserve mo bang makuha yung mga prayer mo? Amen. Yes, deserve mo. Oo naman, anak ka ng Diyos Pero hindi dahil anak ka ng Diyos, basta-basta na lang iaabot sa iyo yung mga pinag-pray mo. Amen? Kailangan mo rin gawin yung part mo. Minsan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng kotse. Anong bibigay niya sa iyo? Bibigyan ka niya ng trabaho at negosyo para makabili ng kotse. Amen? Amen. Meron din tayong part. Hindi naman ibibigay lang sa iyo. Hindi naman sa iyo iaabot lang basta-basta. Ihahanda ka ng Diyos. Amen? Amen. Baka kasi gusto natin lagi ng madaling buhay. Diba? Although, pwede naman, bigyan tayo ng madaling buhay. Pero kung puro na lang easy, diba? Kung puro na lang blessings, anong mangyayari sa iyo when trouble comes? Baka bigla kang mawala sa Diyos. Amen? Amen. And finally, number 4, ang pinakaayaw nating marinig sa lahat. Ano po yon? Yung ayaw nating marinig? No. Ayan. Nagsasabi din naman ang Diyos ng no. Pero kailangan lang nating palaging tandaan na alam ng Diyos ang best para sa atin. So, we must always trust God. Baka kasi kaya hindi binigay kasi kapag nakuha mo, halip na makatulong, lalo pang mapasama. Again, 1 Thessalonians 5 verse 17 to 18, pray without ceasing, and in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Ayan. Pray without ceasing. Never stop praying. Hindi dahil hindi binigay yung hinihingi mo, titigil ka na. Lagi nga nating nababanggit, marami man tayong hiniling na hindi binigay ng Diyos, madami din naman siyang ibinigay sa atin na hindi natin hinihiling. Amen? Amen. So magpasalamat. In everything, give thanks. Bakit? For it is the will of God for us. Yan. Magtiwala lang tayo sa Diyos dahil kapag will niya, sigurado panalo ka. Amen? Amen. Tandaan natin, God's will is
God's best. Amen? Amen. So, let's have a quick recap po sa napag-aralan natin. Ano po yung characteristics of an acceptable prayer? Number 1, it must be offered in faith. Yeah. Number 2, in the spirit of humility. Number 3, in harmony with by those righteous before God. Number 5, in the spirit of thanksgiving. Number 6, with persistence. And number 7, in the name of Jesus. At ano naman yung 4 na sagot sa atin ng Diyos? Yes. Yes, but wait. Yes, but my way. And no. Ayan. So mga kapatid, ang ating pong Macarius Challenge ay, next, keep on praying and always thank God for everything. Mga kapatid, lagi lang tayong manalangin. Huwag magsasabang magpasalamat sa Diyos. Always trust God and keep the faith. Be it yes, no, or wait, dahil ano't ano pa man, siguradong the best. Kapag ang Diyos ang sumagot sa ating mga prayer request. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. Amen? Amen. Sige po, let's pray po. Pray po tayo saglit. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na pag-aaralan namin ngayon, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil pinaalala mo sa amin ngayon kung ano ba talaga ang prayer, Panginoon, kung bakit kami nagpa-pray, at kung ano yung mga dapat namin gawin during our prayers, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang nakikinig sa amin, Panginoon. Patuloy mong sinasagot ang mga panalangin namin, Panginoon, kahit na itinigil na namin tong hingin sa iyo, Panginoon. Lord God, nakakalimutan man namin yung mga prayers namin minsan. Maraming salamat dahil hindi mo ito nakakalimutan, Panginoon. Ibinibigay mo pa rin ito sa amin, Panginoon. Nananatili kang tapat, Panginoon, at binibigay ang mga pangako mo sa amin, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami kung minsan hindi namin na-appreciate yung mga blessings na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami magkaroon ng puso na mapagpasalamat, Panginoon, na ipagpasalamat namin lahat ng circumstances na nangyayari sa aming mga buhay. Panginoon, maganda man o hindi, patuloy kaming matutong magpasalamat sa iyo. Patuloy na manalangin, huwag manghina sa kabila ng pagsubok. Patuloy na lumapit at kumapit sa iyong katapatan, Panginoon. Lord God, bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na handang sumagot handang tumanggap ng lahat ng iyong sagot sa aming panalangin, Panginoon. Be it yes, Panginoon. Be it yes, but wait. Yes, but your way. And even, Panginoon, kahit sabihan mo kami ng no, Panginoon, tulungan niyo po kami magkaroon ng puso na mapagpasalamat handang tanggapin anuman ang iyong sagot sa aming mga dalangin. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord God, I know na alam mo po ang prayers ng bawat isa na narito, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, and alam namin, Panginoon, na ito ay sasagutin mo na in your perfect time, Panginoon. Maaaring ngayon, maaaring bukas, maaaring sa susunod na linggo, or maaaring susunod na taon pa. Pero Panginoon, ito lang ang sigurado namin. Ito ay ibibigay mo. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po nawa ang napapurihan sa aming mga napag-aaralan ngayong araw. Let everything na natutunan namin, Panginoon, ay magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay at magsilbing kalakasan namin, Panginoon, sa patuloy na paglapit, pananalangin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat po ng ito ay tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Keep on praying and always thank God for everything. Amen? Ano't ano pa man, siguradong the best kapag ang Diyos ang sumagot sa ating prayer request. To God be the glory.